Oh, kaya pakinggan natin to, lipat naman tayo rito. Tapos na tayo kay sir. Although bitin pa ako sa iyo, sir. Gusto kong araw-arawin ka, sir. Oo, sa totoo lang. Kaya bukas content ulit kita. Bitin ako sa iyo, sir eh. Eto, pakinggan natin itong ito pong isang video na kung saan talagang itong si wait lang hanapin natin. Ito na naman tayo sa hanapan, no? Naka-line up kasi mga kababayan ang haba. Ang haba ng lineup natin. Oo. Ng ating mga content ngayon. Napakadami po. Ito pakinggan natin to. Tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo, ito Senator Tulfo, madali niyo naman akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may parating. Huwag naman kayo magdrama ng mapa-hostage. Hindi ko tayo ganito dito. And I certainly hope, that you don't set a precedent kasi I don't know the Senate President to be that way. I don't know the Majority Floor Leader to be that way. He happens to be seated beside the former Senate President. The Minority Floor Leader doesn't happen to be here. I can talk to him. Bakit? Sino ba ang Pia Cayetano? 'Di ba mga kababayan, mga kabengador, kabirador diyan? Sino po ba ang from the very start? Na naupo si Cayetano bilang SP. Sino po ba yung kauna-una naggumawa ng drama diyan? Drama hostage kuno. We are under attack. Animal. 'Di ba? Sino po ba? Sila naman, 'di ba? Hindi naman kung sinong Poncio Pilatong mga senador, sila po yung unang naghayag ng kadramahan diyan. Ito naman talaga to si Pia Cayetano, pang-awarding na rin yung artiyan, Bumibilma Santos. 'Di ba? Jumujudy Ann Santos na rin, kumuklo din na rin, 'di ba? Pang-artista leveling na, 'di ba? Matindi to no? Napaka-plastic na nga. Napaka-plastic na. Ipokrita pa. Tama, 'di ba, Ma'am Del Rosario, 'di ba? Isa siyang drama queen. Isa po siya sa binansagan drama queen ng Senate. Tuloy natin. Ignore niya kayo and the next day, wala pa rin. Then sige, sabihin niyo yung gusto niyo. Pero, huwag naman sana ganun. Huwag sanang Wala akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate for the 19 years that I've been a senator. Uy, sus! Thank you, Mr. Senate President. Kayo nga yun nauna. Senator Raffy Tulfo, sa President, pusik mo ulit tawa ko. Never po ako nagdrama dito. Kaya nga. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling nagdrama rito. Tama. Nalugugin niyo po yung mga post sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama. O ginamit to para mag-grandstanding. Tama. Alam niyo po yan. Alam na lahat ng tao. Alam namin yan, Senator Raffy. Tumingin muna kayo sa salamin. Nako po. Yun. Oy, Cayetano siblings, tumingin daw muna kayo sa salamin. Kung sino ang drama queen at drama king. Nasa inyo nga mga corona, Cayetano. Palakpakan ang mga na yan, no? Mga dramatic actor at actresses na yan, di ba? Sila po ang mga dakilang inutil mangmang ng Senado. Kaya nga po ang ginagawa na lang nila, magdrama kung kani-kanino. Magdrama sa social media, magdrama sa forum, magdrama sa impeachment trial. Puro na lang drama, mga kababayan ko. Eto, ganito na ba kababa? Eto natatawa ako No, parang kailangan na natin magbalik ng yung mga senador dati, yung literal na nakatingin lang sa trabaho nila, di ba? Hindi yung pusang gala, nandun ka, may session kayo, mas inuna mo pa yung Facebook live mo, kaysa dun sa session nyo. May impeachment kayo, judge ka, uunahin mo pa yung Facebook live mo. Sino madrama ngayon? Tapos pagka nasabihan kayong drama, brothers 'di ba? Brother and sister 'di ba? Magagalit kayo. Kaya kayo nababash ng mga vlogger, kaya kayo nako-content ng mga vlogger dahil po kayo po ang totoong salot, 'di ba? Kayo po yung totoong mangmang, inutil, walang nagagawan tama diyan po sa Senado. Kaya sa darating na eleksyon, hindi na namin kayo iboboto. 'Di ba mga kababayan, kabengador?
Oh, sino pa bang tanga magboboto diyan? Kaya di mga didilis na lang. Eh, ilan lang naman na sila eh, di ba? So, I don't think na mananalo pa itong mga kumag na to. Kaya nga si Senator Loren nagtago na. Kasi alam niya, makukulong yung baby boy niya. Di ba? Oh. Makukulong yung baby boy niya eh. Oh, lalo-lalo na yung silibiste, baby ni ano yan. Baby damulag yan. Oh, love na love ni mami yan. Spoiled rat ang putik. Di ba? Ang sarap tampalin ng betlog eh. Di ba? Yan yung mga literal na mga drama queen, drama king. Tama si Senator Raffy. Never ever po natin nakita si Senator Raffy Tulfo na nagdrama dyan sa Senado kagaya ng ginagawa ni Alan Peter Cayetano. Kaya ikaw Cayetano, umattend ka ng session, umattend ka ng hearing, wag puro live, tampaling kita ng cellphone eh. Di ba? Oh, ang sarap tusukin ng tawag doon. Ano yan? Yung pangsulat sa may tawag doon eh. Yung sa iPad. Ano yan? Yung pen, no? Sarap tusukin ng mata eh. Di ba, Boss P? They don't have glasses. Sino po walang glasses? Mama Del Rosario. M. Cervera forever, tama. Sabi ni Ma'am Sol. Two of them and Aimee. Si Aimee pa pala. Babalina are drama queens for the future. Ito alam nyo to si Babalina. Aimee Babalina Duterte, nabangag din. Minamana na rin niya kabangagan ng mga DDS ng mga Duterte. 'Di ba? Kasi tingnan nyo, pare-pareha sila ng attitude, 'di ba? Pare-pareha sila ng drama. Kaya ito si Aimee, swerte nga nakapasok pa. 'Di ba? Swerte mo talaga nakapasok ka kasi kung hindi nakapasok ito sa senator, senator, wala na, hindi na mananalo yan, maniwala kayo. Hindi na mananalo yan. Kaya itong mga na to, DD shit na ito, napaka nila napaka tawag dito, napaka aggressive na po nila, agresibo na sila pagdating po sa mga mga pagbre-brainwash ng mga taong bayan para iboto ang mga Duterte bangag sa darating na eleksyon. Pero sabi nga natin lalaban tayo. Kahit na hindi manalo, kahit na hindi ma-convict si Sara Duterte dito sa impeachment, naniniwala ako mga kababayan ko. Naniniwala po ako na merong titindig para labanan sa 2028 si Sara Duterte. At I'm sure hindi na mananalo si Sara Duterte diyan. Alam niyo po kung bakit? Alam niyo kung bakit? Dahil bistado na po yung kanyang katarantaduhan, 'di ba? Bistado na po natin yung kanyang kabalbalan na ginagawa magmula noon hanggang ngayon. Lalo na dito sa impeachment. Kitang-kita po natin na ilalatag ang ebidensya. Si Robin Padilla nga, nilabas na yung kabobohan niya. Di ba? Sila lang po merong ganyang katangian. Si si Robin Padilla, para madepensahan lang yung mga idol niya na mga bangag na Duterte, magpapakabangag na rin siya, di ba? Kasi bakit po? Wala na di ba? Wala na may utang na loob siya kay tatay niyan digong na karton na bangag sa fentanyl, di ba? Sa marijuana. Yan po ang gagawin na nila kahit kabobohan na ni Robin Padilla, ilalatag diyan sa social media, sa Senado, at sa mga interview, 'di ba? Nakakahiya sa totoo lang. Alam niyo ba mga kababayan? Ito real talk na naman tayo. Ito pong Senate, the worst Senate ever. Naniniwala ba kayo, mga kababayan? The worst Senate ever dahil nahaluan po tayo ng mga bobong senator for the very first time in the history. Di ba mga kababayan, for the first time in the history of the Senate of the Republic of the Philippines, ito po yung pinakang worst dahil nahaluan po tayo ng mga bobo. For the first time, may bobong pumasang senador.
Yan ang mahirap, di ba? Lesson learned talaga ito sa atin. Itong nangyaring botohan na ito nung nakaraang eleksyon para sa senatorial election, ayun na po yung pinakang worst, no? So sana itong 2028, di ba? Mawala na yung mga ganitong klase at wag na po tayong magpauto, mga kababayan, Diyos ko. No? Oo. Alam ko naman some of you and majority dito sa mga manonood natin, na mga kabengkador natin, matatalino. 'Di ba? Lalo na yung mga M. Cervera Forever, Ceresa Force Family, BMV Family, yan, yung mga yan, matatalino yan. At yung mga nanonood sa atin dito, marunong mag-analyze yung mga yan kung sinong dapat iboto, di ba? Hindi yung tira bahala na naman tayo sa darating na 2028 election. Mahirap po yun, mga kababayan. Isa sa alang-alang na naman natin yung ating boto dahil lang sikat, dahil lang hindi po tignan natin kung ano ang maitutulong nila para sa sambayan ng Pilipino, 'di ba? Kaya nga tapos sasabihin nila, bangag kayo ng bangag kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ay wala naman kayong ebidensya na magpapatunay na bangag sila. Eto nga yung kahapon, nag-viral. Viral na viral ang Bengador. Bakit po? Dahil po, nakita ng sambayan ng Pilipino na mga DDS, walang mairibat ang mga DDS Ang Banateros, wala pong maisagot sa amin. Hindi nila maipagtanggol si Sara Lustay, Bangag Duterte. Bakit po? Dahil naglatag kaming ng ebidensya na totoong bangag si Sara. The way siya sumagot, the way siya magsalita, the way siya mag-isip, lahat pambangag. Kagaya nito, sabihin nila, eto po, example, kung hindi ka bangag, alam mo na may corruption. 'Di ba? Alam mo na may corruption Bakit hindi mo inilabas? 'Di ba? Ba't hindi mo inilabas? Eto, pakinggan nyo to, pakinggan nyo po ito. Hindi kagaya ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, nung nalaman niya, nung sinabi sa kanya na merong mga flood control ghost project noon at ngayon, 'di ba? Umaksyon agad si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Yun po yung maganda kay Pangulo. Ito, pakinggan natin wait lang ulitin natin. Ang dami ko na agad basher dito, mga kababayan. Oy, Birador Pikwa page po pala, paki-follow po ako sa akin Facebook account. Okay? Isa po sa Facebook page ko yan, Birador Pikwa page, mga kababayan. Sino mga habulin mo? Si Beto Duterte, si Bangkelian, si Linuiso, mga Dargani, sila Dargani na si Bandere. Kalahin nyo, ano na yung kotse, nahuli na namin na yung kotse, wala ko narinig na hinila yung kotse. Kaya nung nagdala Diskaya, hinila yung mga kotse. Tama. Tapos nung nawala yung mga Dargani, habang nag-iimbestiga ako, hinanap namin sila, namin nasa Davao. Nag-assume name. Nakatawa, pangalan niya si Boris Gajer. Pangalan ni Dargani. Tama. Alam mo itong scenario. Nung lalabas na sila, nasa Davao na sila, sabi ko sa Leonida, ayan, Negrillo, shoutout po. Kaya yung makalabas, mag-clear sila ng immigration, para pinatalaga pakikita natin, maluwag ang gobyerno natin dyan sa Maya, at nung lumabas na sila, di napatunayan na natin, at alam pa palabas na sila, bakit? Napagkat ang hari ng Davao, wala iba, kundi si Digong Duterte. Ayan di ba? Malinaw na malinaw sa investigasyon. Ang hari ng Davao ay si bangag na Digong Duterte na nasa dahik na gumaganon na. Kung matatandaan nyo, sino po ba nag-imbestiga dyan kala Michael Yang? Doon sa mga drug lord, yung sa mga gumagamit, nagpadala ng mga limpak-limpak, bilyon-bilyon, trilyon piso na paraphernalia na nakalagay pa po saan? Dun sa magnetic lifter. Trilyong piso po ang laman nun, mga kababayan. 'Di ba? Pero pinalusot po nung hari ng Davao City. Walang iba ko hindi si Digongyo Bangag Duterte. Tandaan nyo po yan Digongyo Bangag Duterte. Yan po ang nagpalaganap, no? Kunwari anti-drug siya,
anti-operation siya ng drugs at gusto niyang linisin ng mga droga, yung pala gusto lang niyang linisin yung mga kalaban niya sa ipinagbabawal na gamot. Oh. 'Di ba? Malinaw na malinaw. Sinabi ni Senator Dick Gordon na nung iniimbestigahan nila yan, hindi kinasuhan, hindi pinakasuhan sino, yung mga tropa ni Digongyo, sila Michael Yang, at yung mga iba pa niya, sila Sammy Uy, at kung sino-sino pang Poncio Pilato. Dito nyo makikita mga kababayan ng kaibahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos na tinatawag nilang kono ay bangag, may matinupong pag-uutak. Pina-freeze, sabi nga ni Senator Dick, di ba? Hindi kagaya ni Pangulong Bongbong Marcos, nung panahon ni Digong, walang nakulong, walang na-freeze na asset, walang nakuwang mga sasakyan, kagaya ng mga ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na freeze lahat ng assets ng mga ng mga tawag dito sangkot sa anomalya ng flood control. Pangalawa, yung mga sasakyan na pinagkukuha po nila doon sa mga tampalasang magnanakaw. Pangatlo, pinakulong po yung mga sangkot sa flood control project na yan magmula 2016 onwards. Which is ang mga diskaya at mga kasabwat ng diskaya at kasabwat ng mga kontraktor. Yun, napakalinaw nun. Diba mga kababayan? Diyan natin makikita mga kababayan kung gaano kabangag ang dating administrasyon at gustong ipasa ngayon kay Sara Lustay Bangag Duterte. Diba mga kababayan? Ganyan yung gusto nilang mangyari sa Pilipinas ulit. Mahawakan ulit ang posisyon sa pinakang mataas, pagiging presidente, upang makapag-operate na naman sila ng maayos. Diba? Real talk. Ganyan po ang gusto nilang mangyari na naman, kagaya ng ginawa ni Digong, na lahat, pati pogo, protektado, lahat ng illegal, yung mga smuggling, yung mga, tawag dito, yung mga minings, 'di ba, na pagmamay-ari nila, tawag dito, Chavit Singson, 'di ba, yung mga joint venture nila, Aling Maliit, 'di ba? Yan yung mga gusto nila, mga kababayan. Ganyan po yung gusto nilang mangyari sa Pilipinas habang buhay tayong lugmok sa kahirapan. Kasi sino bang normal na tao ang gugustuhin na malugmok tayo, 'di ba? Wala po. Kung hindi yung mga bobo at tanga lang at puro kurakot dahil politiko nga sila. Kay Digong na po mismo nang galing yan, mga kababayan. Si Digong ay pera lang at contribution sa eleksyon dahil siya daw ay politiko. Diba? Talaga nagiging business na mga kababayan, ang pagiging politiko. Kaya nga po sabi natin, ang gusto natin, public servant, kagaya po ni Pangulong Bongbong Marcos. Tignan nyo, inalisan nila si Bangag na Duterte sa Malacanang. Inalisan nila kasi ayaw pumayag ni Pangulong Bongbong Marcos na pumayag sa gusto ni Digongyo. Kasi nga pambangag yung gusto niya. Biruin nyo, sasakalin sa leeg si Pangulong Bongbong Marcos. Papalibutan siya ng mga trolls, mga utusan ni Digongyo. Sila sila kukuha ng sila kukuha ng tawag dito ng mga Senate tawag dito. Sila kukuha ng mga cabinet member, cabinet secretary, saka ng ES, House Speaker, tapos sila kukuha ng SP, 'di ba? Kung hindi ba naman mga gago, iipitin sa gitna si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos mautak yan Hindi pinanganak kahapon yan. Bihasa po yan. Pagdating po sa larangan ng public service. Dahil yung tatay niya, pumanaw yung tatay nila, sinabihan sila ni Apo Lakay na mahalin ang bansang Pilipinas. Dahil 20 years from now, babaksak ang Pilipinas. Which is nangyari. Nangyari po, di ba? Nakikita natin. Kaya po yung sinasabi ni Pangulo na, I don't know why nangyari sa atin ito. Bakit bigla nagkaganito ang Pilipinas? Yun yung sinasabi ng tatay niya. Yun yung sinasabi ng tatay niya. Kasi bakit po? Yung mga proyekto na para sa gobyerno sana, binibigay po. Diba? Binibigay saan po? Sa mga private sector na kumpanya.
'Di ba? Oh, unlike nung panahon ni Apo Lakay, gobyerno ang gumagawa. Hindi hindi pa private sector company. Hindi nagpapabidding. Walang bidding-bidding. Kami ang gagawa. Gobyerno ang gagawa niyan. 'Di ba mga kababayan? At ngayon, 'di ba? 'Yun yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, 'di ba? Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The